tayo. Team natin ngayon ay Pursue. Tayo munang lahat ay tumayo, tayong lahat ay manalangin. Ang maraming Diyos, kaya kapasalamat muli sa umagang ikinagkaloob mo sa bawat isa. Bumaya para sambahin kayo ngayon sa Espiritu at katotohanan. At hindi lamang, Panginoon, yung physical na kagayakan ang mahalaga, kundi, Panginoon, igayak mo puso namin sa paikinig ng iyong salita. Nang sa gayon, Panginoon, makinabang kami dito, maging ang puso namin katulad noong good soil, na kapag napunlaan ng iyong salita ay tumutubo at namumunga. Dahil ito ang inyong nais para sa bawat isa sa amin. Kami lumago, kami ay magkapunga sa spiritual naming buhay. Pangunahan niyo kami, Panginoon, at gabayan, nawa ang inyong dakilang pangalan lamang ang aming maitanghal, at ang inyong mensahero gamitin mo lamang, Panginoon, na mouthpiece. Sa halip, Panginoon, ang inyong makapangyarihan salita ang mangyari sa bawat buhay po namin. Salamat po. Ipanalangin namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, puna po tayong lahat. Pursue. When we say pursue, napakaraming definition ng salitang pursue. Pero ngayong buwan ng February, isa-isahin natin yung definition ng tinatawag natin pursue. Kung yung naalala, lalo na itong mga kapulisan natin, meron silang tinatawag na pursue operation. No? Merong pursue operation. When we say pursue, isa sa definition na pag-aaral natin ngayong umaga ay ito po. Pursue means to follow eagerly. Yung bang pagsunod na mayroong eagerness. Yung sumusunod na masigla with eagerness. Ito po ibig sabihin ng definition natin ngayong umaga. To follow eagerly, to follow with eagerness, yung masiglang sumusunod sa Panginoon. Hindi yung inaantok, hindi yung wala sa loob, hindi yung napilitan lang, hindi yung wala kasing magawa. No? Eh kasi Sunday ngayon, wala sa mood, nakasimama habang sumusunod. Hindi po yun. When we say pursue, to follow eagerly o to follow with eagerness. Okay, tignan nyo muna ang inyong katabi. Meron ka siya eagerness? Masaya kaya siya ngayong umaga? Na sumusunod sa Panginoon? Naku po, kapag kayo po ay nag-utos sa bata, tapos walang kasigla-sigla, bantulot, yung magulang ay talaga namang may inis. Di ba? Yung pagsunod na bantulot. Tayo bilang tao, ayaw natin yung pagsunod ng mga anak natin ay bantulot. Gusto natin pagka inutusan mo, aba, masigla. Ano? Maganda po yung ganon. Ito po yung ating i-discuss ngayong umaga. Yung pagsunod na hindi naninimangot, yung pagsunod na hindi nagdadalawang loob, yung pagsunod na hindi napilitan lang, yung pagsunod na hindi yung wala sa loob, walang magawa, kung hindi pagsunod na talagang mayroong kasiglahan. Amen? Pag Sunday talaga naman pumipitik pang gano'n sa higa dahil linggo, ano? Talaga excited. Ano? Amen? Naku, kapag nasumpuan tayo ng Panginoon na gano'ng pambira, sabi ng Diyos, ang galing naman ng anak kong ito, talaga excited Ano? Hindi yung parang nagdadalawang loob pa, pagkising sa umaga, magsisimba ba ako? Hindi. Sabi ba ng Diyos, magkaganon pa, no? Sabi, huwag pong gano'n. Dapat po yung pagsunod, natural sa atin na masigla tayong sumusunod. At kung hindi natural sa atin yung ginagawa natin na yun, sanayin natin na maging natural sa atin na masiglang sumusunod sa Diyos. Amen? Dahil yun ang mahalaga, yun ang tama. So, sanayan lang yan di ba? Okay. Sabihin mo lang katabi, are you okay? Are you excited? Amen? Amen. Wow. Meron pong kwento sa Bible in the book of Luke chapter 5. If you have yung Bible nyo, kung meron kayo, Luke chapter 5, simulan natin sa verse number 1. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret.
Sino po itong binabanggit sa Bible? Ang Panginoon po ay nagtuturo siya ng salita ng Diyos at dahil sa karamihan ng tao, naipipress siya ng karamihan ng tao. Meaning to say, noong panahon nagtuturo ang Panginoong Jesucristo, marami talaga nakikinig. Ang dami nakikinig, talagang ang daming attendance. Talagang pursue, masigla, no? Okay, at ang Panginoon naman, saan siya nakatayo? He stood by the lake of Gennesaret. Ibig sabihin, sa pagtuturo ng Panginoon, malapit siya doon sa tinatawag nating lawa, pangistaan. Doon siya nagtuturo, open field mga kapatid ang pagtuturo. Salamat nga sa Panginoon, sa panahon natin, meron tayong microphone. Kaya medyo kahit marami kayo yan, marinig pa. Pero sa pagtuturo na open field, lake pa ito, mahangin yan, hindi ganoon kadaling magturo. Kaya, verse number 2, ito pang nangyari. And so, ilang bangka? Dalawa. Standing by the lake, but the fishermen were gone out. May dalawang bangka, pero yung mga mangingisda ng bangka, wala na doon. Bakit wala na doon? Nasaan sila? And were washing their nets. Di ba ganyan kapag ka mangingisda ka, una mong inaatupag para ma-preserve o yung iyong net o yung panghuli ng isda, lilinisin mo yan para ready uli sa paghuhuli muli ng isda pag nangisda ka. Wala na yung mga nanguhuli ng isda sa bangka, nakababa na, Brother Lester. Anong ginagawa? Naglilinis din sila ng mga lambat. Nililinis nila. Okay. Ano pa nangyari? And he entered into one of the ship. Kasi dalawa yung bangka. Pumunta siya sa isang bangka. Which was, kaninong bangka yun? Simon's. Mamaya pag-aaral natin, sino bang Simon ito? Ano? Hindi po siya yung, sa may, yung judge, sige. Hindi na lang. Hindi po siya yun, no? And prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Ikaw pa naman, Brother Lester, nagtuturo ka, napipress ka ng tao, ganon. Ang ginawa ng Panginoon, kumuha ng isang bangka, wala namang laman, doon siya sumakay, at inutusan pa yung may-ari ng bangka, pakitulak mo ka ng konti. Diyan ako magtuturo. Wow, amen? Nakikita niyo po ba yung picture? Andun yung mga tao sa pampa, ang Panginoon nasa bangka, at inusok ng konti. Kitang-kita siya, para ako ngayon, medyo nakauksok sa inyo ng konti, kitang-kita, at saka po siya nagturo. Sino po, kanino pong bangka, yung sinangay niya? Kay Simon. At inutusan pa si Simon, tulak mo ng konti. Hindi, nagturo ang Panginoon. Ano ba po ang nangyari? Now, when he had left speaking, pagkatapos siya ng magturo, he said unto Simon, launch out into the deep. Tatlo utos, Brother Jaime. Puro letter D. Kaya Bible talaga, mga preacher. Nakautay niyan. Okay, anong sabi niya? Una, punta ka doon sa malalim. Pangalawang D, i-down mo yung net. Pangatlong D, for a reason. For a drought. Punta ka doon sa malalim. Pagkatapos yung magturo, inutusan si Simon, punta ka sa malalim. At pag nasa malalim ka na, ihulog mo yung iyong net para makapanghuli ng mga isda. Launch out into the deep. Hindi po dyan lang. Hindi po dito lang. Doon ka pumunta sa malalim. Ano ngayon ang sasabihin itong si Pedro o si Simon? Ito ang sabi. And Simon answering said unto him. Nilalatag lang po muna natin para maintindihan natin yung kwento. Amen? Amen po ba? Okay lang po ba? Okay. And Simon answering said unto him. Ano na tawag ni Simon sa Panginoon? Master, we have toiled what? All the night. Panginoon, magtabag na kami ng huli ng isda. And help take nothing.
wala kami nahuli. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Panginoon, magdamag na kami ng huli. Pero wala silang nahuli. Magdamag. Pero dahil sa sinabi mo, I will let down the net. Mamaya ay pag-aaralan natin itong mga salita pong ito. Amen? And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes. And their net, what? Break. Aba, nung sumunod naman sila sa utos ng Panginoon si Simon, at hinulog niya nga yung net, pag-ahon niya, multitude of fishes, ang dami niyang nahuli. At yung net niya, halos masira. Sa dami. Tanungin kita, Brother Paulo, anong oras ito? Nang huli ng isda? Hindi, ngayon. Umaga na. Kapag fisherman ka, mga kapatid, alam mo, sa gabi ka marami mahuhuli. At pag umaga, alam mo yan. Alam mo? Nag-iisip na. Kasi marami nakita. Dapat si Peter, si Simon, nasa SM wala eh. Wala kasi nahuli kaya hindi mo mag-SM. Amazing, amen? Pag-usapan natin po yan. Hindi lang yun mga kapatid. And they beckon. When we say beckon, hindi po ito yung pagkain. Ano? Pero si beckon, hindi kayo, nag-aya siya. Sino inaya niya? And they beckon unto their what? Partners, yung mga kasama niya, which were in the other ship. Di ba dalawa yung ship? Okay, yung other ship, that they should come and help them. And they came, pumunta nga din, and filled both the ship. Wow! Ilang bangka na puno ng isda? Silang 2 bangka na puno ng isda. At dahil na puno, ano ang tendency? Bibigat at pagbibigat. Ayun. Tama ang Bible. So that they began to sing. Ang daming huli. Naku mga kapatid, kung sila Pedro o si Simon umuwi at hindi na pinakinggan ang preaching ng Panginoon, malamang pagsalubong ng kanyang anak na nagre-request na makabili ng sandalyas, you see? Kaya mga kapatid, it is important na nakikinig talaga ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Mamaya pag-uusapan natin the importance of God, the listening of God's Word. Amen? Nagbenepisyo dalawa at hindi lang po yun ang nangyari. Yun, dineclare na kung sinong Simon. And when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man." Kanina, ano nga ang tawag niya kanina? Master. Kailan na po? Lord. Amen? Amen. Lumalago si Peter? Amen. Kuminsan, ang pagkakilala mo sa Panginoon, mababaw. Dahil mababaw ang pagkakilala sa Panginoon, hindi mahalaga sa kanyang linggo. Are you listening? Amen. Kapag mababaw ang pagkakilala mo, mababaw lang din ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Kapag mababaw lang ang paniniryoso mo sa pagsunod sa Panginoon, mababaw lang din ang paniniryoso ng Diyos sa pagpapalang ibibigay sa iyo. At kung may mababaw kang pagtitiwala sa Panginoon at naaprubahan mo na totoo nga ang Diyos, i-upgrade mo naman ang sarili mo. Amen? Amen. From master to what? Lord. Amen? Dapat mga kapatid, kapag pinagpapala tayo ng Diyos, lalo pa tayo yung eagerness, di ba? Lalo pa nating nire-respeto at sinusunod with eagerness ang Panginoon. Amen? Amen. Okay. Ano sabi ni Peter? Panginoon, simple man ako, hindi ako deserve nito. Pero binigay mo pa rin. Okay, next. For he was astonished, namangha. Man, ang pagbabala, Brother Jaime, ng Panginoon, ma-amaze ka.
Amen? Kanina may kausap ako kanina. Di ba ba? Nakakamangha ang pagpapala ng Panginoon. Amen? And all that were with him, and the draught of the fishes which they had taken. Dahil sa mga biyayang natanggap nila noong araw na yon, umagang-umaga, doon pa sila nakahuli. Amen? Anong sumunod? And so was also James and John. Yung palang nakasakay doon sa kabilang bangga, ang pangalan niya ay James at saka si John. Kaninong anak? Zebedee, which were partner with Simon. And Jesus said unto Simon, fear not, from henceforth thou shalt catch what? Amen. Hindi lang isda ngayon ang huhulihin mo. Manguhuli ka na ng ano? Ng tao. Magtotokhang na kayo. Amen? Ang huhulihin nyo na ano po? Tao. Hindi po yung tokhang na ano, kundi soul winning. Amen? Na-upgrade din ba ang kanilang pamumuhay? Yes! Amen. Dahil sa ano? Sa word na pursuit. Mamaya natin pag-uusapan yung word na pursue na yan. Amen? Okay, sige pa po. And when they had brought their ships to land, they what? Iniwan lahat and followed him. Tapos na po ang kwento, doon na po tayo sa mensahe. Kapit mo na katabi mo, uy, ready ka na ba? Ano ba talaga totoong gustong ipakita ng Panginoon sa pangyayari? Ito po yan. Kung handa na kayo mga kapatid, sisimulan na po natin mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Una, mga kapatid, yung tinatawag nating gising. Umiba agad sila? Hindi. Anong ginawa ni Simon? Nakinig. Sino ang pinakinggan niya? Ang pagtuturo ng Panginoon.